Sa ganyan pong setup at mga panuntunan, itong mga bali-balita na tetestigo si dating Colonel Royina Garma, si dating ang mga miyembro umano ng DDS, no, na sila Matubato at itong sila Las Cañas, walang kumpirmasyon yun. Ganito, Manong Ted, technically, oo, kung kami, hindi po namin i-confirm yan, hindi po namin igagawing specific ang mga ganyan dahil may confidentiality duty kami. Now, I think ang mga ito ay mga hypothesis po, to put it that way. Pero kung sa ICC po, napakatikom po ng mga bibig ng prosecutor, ng defense, pati po kami, dahil yun nga, may confidentiality duty po kami. But suffice it to say, na dun po sa decision ng pre-trial chamber, mayroon pong mga reference sa insider witnesses na nakaredact din ng mga pangalan or codes. Kaya ganun po talaga yung procedure. O may pagkakaiba po talaga siya, Manong Ted, dito sa atin sa domestic proceedings natin. Opo, sige. Narinig ko, kung tama siguro ang unawa ko o pagkakarinig ko kasi minsan mahina ang pandinig ko, pero narinig ko si former Senator Trillanes na nagsasabi, nabasa niya yung affidavit ni itong ni Las Cañas, no? Oo. Tungkol nga dito sa kanyang papel sa DDS at yung kanyang mga salaysay na naging basihan umano nga para po magkaroon na ng puwang dito po sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Yung ganun pong claim na nabasa yung affidavit ho ba na yun? Ano yan? Paano makakabasa niya? Paano makakakuha ng kopya nun? Ano ho bang affidavit yun? Before siya humantong doon sa ICC? Or during the ICC na susuri sa kanya as witness? Sa tingin ko, Manong Ted, hypothesis ko lang to kasi meron naman talagang mga sworn statements, yung mga tao before, bago pa po magkakaroon ng ICC proceedings, may mga sworn statements po sila. At baka yun po ang nabasa at a Google search will actually show yung mga sworn statements pong ito. Opo. Kasi gano'n na po ka-detalye ang ating technology sa internet. So baka po yun po yung basihan. Okay. Opo, baka po ito ho yung pagkakataon na humarap sila dito po sa mga hearing na nangyari ho naman when they were still in the Philippines, no? Pwede pong ganun yun, yung kwentong yun. Opo, tama po yan. Okay. Kasi nga, di ba, humarap siya sa hearing in the Senate, if you recall, right? Sila Las Cañas. Opo, sa Senate. Opo, sa Senate. Tapos eventually, meron din although hindi po siya sa Quadcom, marami ding naging investigation in aid of legislation. Opo, pero hindi po criminal investigation. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.